Sa dokumentong inilabas ng Office of the President na may petsang August 25, 2025, nirelieve sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Immediately ang pagkakatanggal kay Torre sa pwesto. Pirmado ang relief order ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinalitan siya bilang officer in charge ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at isinagawa na rin ang turnover ceremony sa Campo Crame kanina. Paliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla, mahirap ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-relieve kay Torre, pero kinakailangan umano ito. Nais daw ng Pangulo na matiyak na iisang direksyon lang ang national security apparatus ng pamahalaan. President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts, and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCON as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it was made in the national interest. Kinumpirma rin ni Remulla na isa sa mga naging konsiderasyon ni Pangulong Marcos kung bakit na-relieve sa pwesto si Torre ay ang issue ng reassignment sa hanay ng PNP. Matatandaang inilipat ni Torre si Nartates na nooy number 2 man ng PNP sa Area Police Command Western Mindanao. Sa kabila nito, kinontra ito ng National Police Commission. Nilinaw ni Remulla na ang pag-relieve kay Torre ay desisyon ng Pangulo at hindi ng NAPOLCOM. Wala rin anumang kaso na kinakaharap si Torre. In this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. That, among other things, is part of the consideration of the President. Nilinaw din ng kalihim na walang bahid politika ang pag-alis sa pwesto kay Torre. Alam daw ni Torre ang pag-alis sa kanya sa pwesto dahil 5 beses niya itong tinawagan kagabi at nag-acknowledge naman daw ang dating Chief PNP. That is precisely why we are doing this, because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Kinukonsidera rin daw ng Pangulo na bigyan ng ibang pwesto sa pamahalaan si Torre. Magiging kapaki-pakinabang si Torre sa anti-corruption efforts ng pamahalaan ayon kay Secretary Remulla. Kabilang na raw dito ang anomalya sa flood control dahil magaling siya sa investigasyon. It would be very useful lalo na sa anti-corruption. Magaling siya dyan. Magaling siya sa investigation. Can get to the point. Lalo na sa flood control na to. Commission to the investigative unit. Shot into... That's just my opinion. Samantala nilinaw naman ni Nartates na wala siyang nakikitang conflict o alitan na dahilan ng pagpapalit ng liderato sa pambansang pulisya. Nang matanong naman kung kamustang relasyon nila ni Torre, sagot niya. Si Senator Bato de la Rosa, magkahalong galit at pagkaawa raw ang nararamdaman ngayon kay Torre. Ayon sa senador, galit pa rin siya hanggang sa ngayon dahil sa ginawa nitong pag-aresto kina KOJC leader Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman daw niya maiwasang maawa dahil kung siya raw ang nasa posisyon nito ay hindi niya alam ang kanyang mararamdaman kung biglaan siyang paalisin sa pwesto. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Sa huli, pagtitiyak ng PNP sa publiko na mananatili silang matatag sa kanilang mandatong to serve and protect sa kabila ng transition na isasagawa ng may profesionalismo, integridad at pananagutan.
in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority.